May lalaki ang baby niya. So pwede pa rin gawin ng kinship test. Buhay pa ang ama ni Dongshan. Kahit di maganda ang kalusugan niya, pwede pa rin gawin yun hanggat buhay siya. Pwede kasing yung ama ni Dongshan at bata sa tiyan ni Chen Qingmei ang magpa-kinship test. Base sa Y chromosomes nila, malalaman natin kung kadugo nga niya talaga ang bata. Pero sa pagkakaalam ko, mas mababa ang effectiveness ng kinship testing kaysa sa paternity testing, hindi ba? Oo, mas mababa ang effectiveness nun kaysa sa paternity test. Indirect evidence pa. Kung ito lang ang ebidensya natin, hindi tayo mananalo. Pero kung isasama to sa ibang ebidensya para makabuo ng evidence chain na walang butas, iisipin ng korte na ang bata sa tiyan ni Chen Qingmei ay kadugo ni Dongshan. So ang dapat nating gawin ngayon ay mapatunayang ang bata sa tiyan ni Chen Qingmei ay hindi kadugo ng ibang tao kundi kadugo ni Dongshan. Walang kapatid si Dongshan. Kailangan lang nating patunayan na kay Dongshan ang bata. Para naman sa ibang ebidensya, pwede tayong pumunta sa prenatal hospital ni Qingmei. May information doon tungkol sa parents ng bata. Malamang may record doon si Dongshan na may pirma niya. At kung may mabibigay na footage ng hospital na magpapatunay na sinamahan niya si Qingmei magpa-check up, mas okay yun. At kung makakakuha din tayo ng footage sa bahay ni Chen Qingmei, baka makahanap tayo ng ebidensyang binisita siya ni Dongshan. Suggestions ko lang yan. Kung may mali o problema sa mga sinabi ko, sabihin niyo lang. Talagang pinag-isipan mo yan. Good suggestion. Gawin natin yan. Boss? Pinupuri mo ba tong si Chiang Yao? Pinupuri ko ba siya? Opo. Ang ibig ko sabihin, mabigat na trabaho ang sinasuggest niya. Kung ayaw niyo mag-OT, ayusin niyo to. Puri yun, di ba? Huh? Eh, obvious naman pinupuri ka niya. Alam ko pag may pinupuri siya, kasi madalas din niya ako puriin. Punta lang ako, CR. Balik ako. Uwi na ako. Bukas ulit. Ingat. Uy! Chiang Yao, hindi ako okay sa sasabihin ko, pero ngayon lang pumuri si boss ng ganun. Matutuwa ako kung ako sa'yo. Baka pinuri lang ako ni boss para sipagin pa ako at mag-OT. Kaya pala, hindi niya ako pinupuri. May point yung sinabi mo. Ayaw niya ako mag-OT. Ako kasi ang tagapagmana ng Junlang. Dapat hindi mapagod. Uwi na ako ngayon. Kaya naman pala hindi ako pinupuri. Ayaw niya ako mag-OT. Bye-bye, Pauri! Bye-bye! Chungyao, babalik ka na ba? Pasensya na, boss. Hindi muna ako makakabalik sa bahay mo. Gusto ko mag-focus sa kaso. Hindi rin kita may pagluluto. Sorry. Okay lang. Mabubuhay ako mag-isa. Mabuti naman. Siya nga pala, pinadala ko yung case material sa email mo. Paki-inform na lang ako kung may mali sa gawa ko. Una na ako.
kopya ng case materials sa bahay. Kailangan mo yan. Kunin mo. Bilisan mo na. Kung hindi mo aabutan yung bus. Hindi naman siya umalis, di ba? Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman at mag-hotel. Isipin mo kung paano mag improve ang work efficiency mo at makakuha ng year-end bonus. Doon na ako sa villa. Dito ka na lang. Ayoko ng silent dedication. Hindi efficient. Kaya ba siya umalis kasi gusto na niya akong bumalik dito? Mas na siya. Tinulungan niya ako ng siyang footnotes. Anong ginagawa mo? Sinabihan na kitang tatawag ako ng pulis, di ba? May gusto lang ako sabihin. Alis din ako agad. Hindi mo alam pinagdaanan ko ngayong taon na to. Siya, gamit ang yaman ng pamilya niya, binubulit, iniinsulto niya ako sa bahay. Hindi mo alam kung paano ako naghirap ngayong taon! Pwede tumigil ka na. Sinisiraan mo ang asawa mo ngayon sa dati mong asawa? Alam mo, nakakasuklam ka. Changshi, hayaan mo ako magsalita. Okay na lahat. May pera na ako. Sikat na ako. Mayaman na rin. Ano mang gusto mo, ibibigay ko. Mahal kita, Changshi. Hindi ako naniniwalang wala kang pakialam sa naging relasyon natin. Oo. May pakialam ako. Tara, halika rito. Para saan? Na-record ko yung ginawa mo ngayon at isasend ko sa asawa mo. Sa tingin mo ba, kahanga-hanga ka dahil may humahabol sa'yo, ha? Si Woo-jun, nagpapanggap lang siya. Ako lang. Ako lang ang totoong nagmamahal sa'yo. Ayan, tignan mo! Palihim mo akong kinunan! Teka lang, Changshi, hindi yun ang point dito. Alam mo bang mga high class at mayayaman lang ang ex-girlfriend ni Woo-jun? Bakit naman siya magkakagusto sa isang babaeng diborsyadan tulad mo, ha? Pinaglalaroan ka lang niya. Changshi, natatakot ako masaktan ka. Ayaw kitang masaktan. Takot ako masaktan ka. Changshi, Changshi, mahal kita. Nahimasmasan ka na! Umalis ka na nga! Okay. Aalis ako. Aalis ako. Changshi, kahit tratuhin mo ako ng ganito, mahal pa rin kita. Stars above, whispers of silent night, gentle glow, heart at ease, sky so slow, under sky, dreamy flow, cool breeze, night feels right. Naglagay ang girlfriend mo ng isang pirasong chocolate sa bulsa mo. Para pagising ka na, makakain ka ng konti at tumaas ang sugar mo. Take flight, starry night, peaceful
Busy ka ba ngayon? Bakit di ka nagre-reply sa akin? Gusto mo mag-rock climbing ngayong weekend? Uy, ang ganda nitong nursing home. Mahal siguro dito. Lolo, alis muna ako ha. Tawag ka lang kapag na-miss mo ako. Ba't ka nandyan? Ewan ko. Dito ka. Okay. Sino yan? Siya si Dongmin. Napaka-thoughtful mo nga. Tayo ang pagko-convince. Doon si Lolo na kahit rin ang apo niya. Mahirap na pag nalaman ng iba. Saway ang si Lolo Dong. Sabihin niyo sa akin pag di niyo kinaya. May problema? Wala. Sabi ni boss, meron daw siyang tiwala sa atin. Uy, umalis na siya. Balita ko, palagi raw nasa trabaho si Dongshan. Sina Jiang Wenshu at Dongmin ang nag-aalaga kay Lolo. Maganda ang relasyon nila. Baka mahirapan tayong kumbinsin yung matanda. Huwag ka mag-alala. Kasama mo ako. Basta para sa Junhang, wala na siyang kawala. Mr. Dong, alam kong maganda ang relasyon niyo ni Dongmin. Kaya po talagang mahirap ang desisyong to. Pero kasi... Lalaki pa o babae yung bata? Lalaki. Sigurado ka? Kasi kung babae yung bata, hindi ko gagawin to. Sapat na si Dongmin, siya lang ang kailangan ko. Ayoko na may iba pang tao. Makikihati sa mana niya. Sigurado pong lalaki yung bata. Pumunta sila sa Hong Kong para lang po magpa-gender test. Yung bio-ultrasound na ginawa nila, hindi accurate. Minsan yung batang lalaki, napagkakamalan nilang babae. Ang totoo po niyan, nagpa-chromosome test sila. At malinaw po nila nakita na merong Y chromosome, kaya lalaki po yung bata. At saka, magpapakinship test po tayo. Kung babae po yung bata, hindi po pwede yun. Kapag kumpirmado ng lalaki ang bata, saka lang ako papayag. Dahil kung tutuusin naman, dugo ng Dong ang dumadaloy sa kanya. Mr. Dong, pwede niyo rin pong... Pwede nyo rin pong tingnan, itong agreement. Tingnan nyo po. Mr. Dong, kung nag-aalala kayo sa assets ng Dong family, may managers na pwedeng maging agents nyo. O pwede kayong kumuha ng family trust. Babae o lalaki, safe po ang ari-arian nyo. Dahil sa huli naman, ikakasal ang mga babae at magkakaroon ng mga anak. Tama po kayo. Kaya kung mag-aalaga siya ng mga bata habang nagtatrabaho, nakakapagod. Ang ganda po talaga ng sulat nyo. Uy, mabilis. Hindi ko in-expect yun. Gusto mo orange? Hindi mo ako. Teka lang, balik ako. Alam mo, bata ka pa. Hindi mo maintindihan yung lagay ng asawa, kaya naiintindihan ko. Pero paano mo nagagawang tulungan yung kabit para sa mana? Niloko niyo yung matanda na pirmahan yung dokumento? Ay, kayong mga abogado, paano niyo nagagawa yun? Para sa pera, wala na kayong konsensya? Nakakaawa yung apo at manugang niya. Sila ang nag-alaga sa kanya ng matagal. Pero sa huli, sila yung napagkaisahan. Ang unfair ng mundo. Malaking kaso ulit. Grabe ang araw na to. Ang galing. Milk tea tayo? Libre ko. Hindi na, babalik na akong office. Ba't ka nagmamadali? Maaga pa naman ah. Idodonate ko yung lawyer fees ko sa charity. Donate. Ha? Hindi wala kang bayad. Attorney Chang, Oy, Miss Chen, ba't ka nandito? nag-aalala kasi ko eh. Kamusta ang pag-uusap niyo? Pumayag ba? Oo. Pumayag siya na magpa-test. Di ba malapit na ang due date mo? 2 buwan na lang, tama? Magpahinga ka lang. Yung tungkol naman sa evidence chain, kami nang bahala. Hindi. Gusto ko nang gawin ngayon. Ngayon na kagad. Nag-consult na ako sa doktor. Yung cord blood, pwedeng gamitin sa DNA testing. Delikado yun, di ba? Pwede ka kasing makunan doon. Sige, ganito. Hintayin mo kami. Hindi na ako makakapaghintay. Sapat na yung 2 buwan para mailipat ni John Wenshu ang assets niya. Kapag naibangan ako ng bata, siguradong hindi na ganun kalaki yung perang maiiwan para sa anak ko. Pag ganon,
Kung sasadyain nilang maglipat ng assets, pwede silang idemanda. Huwag kang mag-alala. Tama. Idemanda? May silbi ba yun, ha? Attorney Chang, naniniwala kong alam mo na minsan, kahit na ipanalo ng kaso, hindi siguradong na ipatutupad ito. Kaya bilang single mom na tulad ko, kapag hindi ko nakuha yung pera, paano na ako mabubuhay? Paano naman yung bata? Attorney Chang, bilang babae, naniniwala akong naiintindihan mo. Hindi ba? Ang akala ko bilang isang ina, mamahalin ni Chan Xingmei ang sarili niyang anak. Siguro nung nabuntis siya, naisip na niyang gamitin ang bata para yumaman. Kaya kahit na siya ang kabit, siya pa ang nagpakalegal na asawa. Nakakalungkot lang wala na si Dongshan. Kung nalaman niya ang totoong ugali ni Xingmei, malamang nagsisi siya. Alam mo, Chang Yao, huwag kang magpapapekto sa kaso. Change perspective, ha? Para sa law firm, 2 billion kaya ang halaga ng kasong to. Basta walang utang sa atin si Chan Xingmei. VIP client siya. Alam mo, Chang Yao, wala ka pang 2 years na lawyer. Marami kang di naiintindihan at gets ko naman yun. Makinig ka sa akin. Ang kaso ay kaso. At ikaw, hiwalay ka sa kaso. Huwag mong personalin. Hindi big deal yun, kaya huwag mong dibdibin. Libre kita ng milk tea. Ayan ang sundo ko. Next time na lang. Kumusta yung pagbisita niyo kay Lolo Dong? Maayos po. Nung nalaman ni Grandpa Dong na lalaki ang apo niya, pumayag siya agad na magpa-kinship test sila. 3 days yung resulta. Lagi mo bang kasama si Chung Yao nung nasa nursing home kayo? Opo. Sure ka? Hindi mo siya iniwan? Hindi po. May client na tumawag sa akin. Mabilis lang yun. 2 minuto lang, bumalik na ako kagad. May problema po ba? Paalala ko lang sa'yo, pag may lakad na kasama ang colleagues mo, huwag mo silang iiwan. Kung may mangyari, matutulungan niyo ang isa't isa. Boss, alam ko po na tuwing may lakad ako, nag-aalala po kayo. Don't worry, wala pong problema. Yun lang po ba? Makakaalis ka na. Okay ba? Sandali lang! Nagpadala ako sa'yo ng bouquet of peonies. Sana magustuhan mo yan. Changxi! May problema ka ba? Bakit parang galit na galit ka? Wala naman. Ba't nandito ka? Ano kasi, hindi ka nag-reply sa message ko. Di mo rin sinasagot tawag ko. Kaya naman, pumunta na ako rito para mag-sorry sa'yo. Jun, Yes? wag mo na akong tatawagan ulit. Ha? Bakit naman? May nagawa ba ako? Wala kang maling nagawa. Ako yung may problema. Ano bang problema yan, ha? Sabihin mo sa akin kung ano. Ayusin nating dalawa. Si Dangming, pinuntahan niya ako nung isang gabi. Pero divorce na kayo, hindi ba? Pumunta ba siya para manggulo? Sabihin mo sa akin, babalaan ko siya. Huwag ka nang makailam. Problema ko to, ayokong madamay ka pa rito. Tinakot ka na naman ba niya? Chongshi, huwag ka na matakot at mag-alala pa. Hindi ako natatakot sa kanya. Kapag nalaman kong bumalik pa siya rito, pagsisisihan niya talaga yon. Hindi ito tungkol sa kung natatakot ba tayo sa kanya o hindi. Kapag lumapit ka sa akin, mapapahama ka lang, siguradong pagbabantaan ka lang niya. Natatakot pa ba akong lalaki kung susuko ako ng dahil lang dito? Huwag kang mag-alala, Changxi. Paninindigan kita. Paninindigan? Nung nasa hotel tayo, Linawin mo yung sinasabi mo. nung nasa hotel tayong dalawa, O anong meron? nalasing ako at may nangyari sa atin, di ba? Tapos kahit di ko na maalala yung nangyari noon,
Yun. Walang nangyari sa atin noon, Ujun. Na-deadbat ang phone mo, kaya naman binigyan kita ng pamasahe mo pa uwi. Bakit wala akong damit nun? Sumuka ka. Nadumihan damit mo, kaya tinulungan kitang magubad. Ha? Yun lang yun, no? Wala tayong ginawa? Okay. Okay lang kahit wala tayong ginawa. Hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko sa'yo. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Pinaglihi ka ba sa toffee? Paano mo nalaman yun, ha? Gusto kong madikit sa'yo. Gusto kong nasa tabi mo. May tumatawag. Okay lang. Hinahanap ka na ni Miss Wang. Si Chen Hang lang, oh. Hello? Puntahan mo yung address na sinend ko. Busy ako! Okay na. May kailangan daw siya sa'yo. Sige, pupuntahan ko lang siya at aalamin ko kung anong kailangan niya. Tapos babalikan kita. Huwag ka na bumalik. Hindi pwede. Iwan ko na dito. Pasok. Anong ginagawa mo? Nagpapa-foots pa, di ba obvious? Bigyan mo nga ako ng timba ng may mainit na tubig. Gusto ko na magpa-food spa.